patuloy na paghahanap ng agimat, nakarating ako sa lugar na tinatawag nilang Isla del Fuego o Island of Fire, ang Siquijor. Para makapunta rito, kinakailangan kong tumawid ng dagat. Subalit hindi naging ganong kadali ang paglalakbay namin. Sa mga oras na yun, di ko maiwasang maalala ang isang sabi-sabi ng matatanda. Kapag may nais ka raw gawin at biglang sumama ang panahon, isa raw itong masamang pangitain. May pumipigil nga ba sa aming paghahanap sa agimat? Nako, mukhang pinasok pa ng tubig ang bangka namin. Ano kaya ang kalalagyan namin ito? At si Direk, ayan at mukhang kinabahan. Nagsuot na ng life vest. Papunta pa lang ay kakaibang pangyayari na agad ang sumalubong sa amin. Isang pangitain nga ba ito ng kahihinatnan namin sa Siquijor? So, nakarating na kami rito ngayon. Ha! Alive at masaya. Thank you. Salamat. Okay. Andito tayo ngayon sa bayan ng Siquijor. Ang sinasabi nilang isa sa pinakamisteryosong lugar dito sa Pilipinas. Ano, Harold? Handa ka na ba? Ikutin natin itong buong Siquijor? Yeah. Bahala na. Para, alam mo, parang iba yung nararamdaman ko, Sa totoo lang, Hindi parang, alam nyo, parang tumatayo talaga yung balahibo ko, Iba-iba itong nararamdaman ko, Parang gutom. Gutom. Nagugutom ako. Halika na, kumain muna tayo. Napagod ako sa biyahe natin. Halika na. Ako masarap kumain dito. Ha? Itong restaurant na to. Itong gusto kong kainan. Parang kakaiba itsura nito, di ba? Parang meron siyang dating. Mabait ang tao rito. Kita mo, parang pare lang ang dating. Bati lang Lamon lang Ayos. Halika na. Tara. Sa pamamagitan ng pambabarang, maaari kang magkasakit o masaktan sa mga di maipaliwanag na pagkakataon ayon sa kagustuhan ng isang tao. Sa madaling salita, isang uri ito ng itim na mahika o black magic. Ang panapik ay isang uri ng pambabarang na pinaniniwalaan ng ilang mga taga-Siquijor. Nagiging paraan daw ang pagtapik upang lagyan ka ng sumpa o saktan ka sa pamamagitan ng mahika. Ang pagdampi ng kamay sa kahit anong parte ng iyong katawan ang naglilipat sa iyo ng mga masamang pakiramdam. Ang tamang gawin daw na depensa rito ay ang pagtapik din sa tumapik sa'yo. May katotohanan kaya sa likod ng sabi-sabing ito. Nang mga oras na yon, hindi pa ako pamilyar sa lugar kaya't hindi na sumagi sa isipan ko ang maaaring maging epekto ng panapik. Madilim na nang makarating kami sa aming tutulugan. Dito ay napagdesisyonan ko mag-jogging muna sandali bago matulog. 7:40 p.m. Okay? First night ko sa Siquijor. Antok na antok ako. Pagod na pagod ako. Pero I'll have to run 30 minutes a day. 30 minutes. Pag inanaan ako, 1 hour.
pag wala akong makasalubong na nakakatakot to sa totoo lang. Tama ba itong ginagawa ko na to? Okay, sige, Hor. Let's do it. Habang tumatagal ay tila nag-iiba na ang nararamdaman ko sa paligid. Narinig niya yan? Narinig niya? Hindi ba? Narinig niya? Sigaw, ha? Papalangkat mo niya. Wow! Nung mga oras na yon, naisip kong solved na ako. Oras na siguro para umuwi. Ngay, medyo naliligaw yata tayo. Makapagtanong na nga. Ross, meron ka no? Oo. Saan pupunta sa may Danish spa? Danish Lagon? Lagoon. Diretso lang po. Diretso ako, Oo. tama. Okay. Ay, sandali po. Dali mo na ito. Depensa sa masamang elemento. Sili, buyo. Sili? Oo. Depensa saan? Sa masamang elemento po. Sa mga elemento? Protection. Para sa ano dito? For protection. Sa, Para hindi ka mahilo. sa mga elemento daw? Opo. Kasama yan? Opo. Sa Siquijor, pinaniniwalaang ang sili ay nagsisilbing depensa laban sa masasamang elemento. Maaari mo itong isuot na parang kwintas sa iyong leeg o di kaya ay ilagay sa iyong bulsa. Okay. Pero makalipas ang ilang minuto, di pa rin ako nakakabalik sa Danish Lagoon. Ibang lugar na yata itong inabot ko. Patakbo ko kanina. Pag ganon, sabi ko, galing ako dito sa lugar ko. Pag ganon natakbo ko, yung tanong ako, after a while, matagal na. After mga 35, 40 minutes, tanong ako kung saan ako pabalik kasi parang umikot na ako, hindi pa rin. So sinabi sa akin, ang pabalik daw, pauwi, is doon. Eh kaya na ba ako gumagano? So siguro sabi parang nawawala ako. So patakbar ako. Kita mo nakita ko ngayon. Parang hindi na ito nakakatawa. First time si Pico. Parang totoo nilalaro nga yata ako dito. Ito na kaya ang simula ng kakaibang karanasan na naghihintay sa atin dito sa Siquijor. Magtagumpay kaya tayo sa paghahanap ng agimat? Ano naman kaya mga peligro ang haharapin natin? Samahan niyo akong alamin ang mga kasagutan sa susunod na linggo. Mga kapatid, ako po si Aga Mulak. Tumingin-tingin ka lang, ang daming pwedeng matuklasan. Maging isang Pinoy Explorer dito sa Siquijor. Upang mahanap ang isang agimat. Nakatakot to sa totoo. Ito yung ngipin ng kidlat. Isang misyon sa isang misteryosong isla. Naghahanap po ako ng agimat po. Nakakagaling to? It's a century-old balete tree. Ang laki nito, ang tanda na talaga nito. Pwede inumin to. Bago mag-healing, ito muna yung cleansing. Ganda naman ito, Harold. Lakas ng katawan, tibay ng loob, tuklasin ang The magic of Siquijor. Pinoy Explorer. Next Sunday sa TV